Siya si Jane, itinago ko ang tunay niyang pagkakakilanlan dahil marami raw humuhusga sa nangyari sa kanya. Nabudol kasi siya ng travel agency kuno na magdadala sana sa kanya sa Boracay. Kapapasok pa lang ng bagong taon ng 2024, sinalubong na agad siya ng kamalasan. Nag-inquire na ako sa ibang travel agency. Until noong January 4, nakita ko itong promo package nila. Worth 18,999, good for 2. Nainganyo ako kasi sabi ko, medyo mura. Buy one, take one. Parang cheeseburger lang, di ba? Naakit din ng murang presyo ng travel package si alias Jane. Mula pamasahe sa aeroplano, hotel at breakfast buffet, sagot na ng agency. Hanep! Ang travel agency kuno na kinausap ni Jane online, itong travel ko na kung ano-anong pakulo. Boracay Ultimate Adventure, buy one take one, 18,999. 3 days, 2 nights. Opo, sir. Yan yung sinabi kong nag-add pa ako ng 1 night. Oo nga, nakakainganyo nga yung mga post na ganito. Mukha talaga siyang legit. Ito mga nasa post na mga photos, kanina kaya talaga itong mga pictures na to? Alam kaya nilang ginagamit sila sa pang-scam. Maaari po, post nila, pero yung pinagkuha na ng mga pictures na yun, pinlock nila para hindi sila. Isang travel coordinator na nagpakilalang Eleanor Fernandez ang sumagot sa mga tanong ni Jane. Paalala lang na maaaring gumamit lang ng peking pangalan ang kausap ni Jane at hindi sinasadyang may kahalintulad na pangalan ng ibang tao. Binigyan niyo po ako ng quotation na 18,999 plus 3,499. So yun po, lumalabas na 22,400. So ngayon po, ang sinabi lang niya is requirement is kailangan magbigay ng 50% down payment. So binanggit niya po sa akin, ang account name is Travelco Travel Agency at ito yung account number. Kinabukasan, sinunggaban na ni Jane ang offer ng Travelco Agency para sa summer bonding nilang mag-asawa. Pero sigurista muna siya. Humingi siya ng mga ID ni Eleanor Fernandez. Ganon? Parang ahas naman daw sa paraiso kung manukso itong nagpakilalang si Eleanor. Nagpadala siya ng litrato ng hotel kung saan daw tutuloy sina Jane. So, nung araw na magde-deposit na po kayo ng 50% na hinihingi po ng travel agency, ano po nangyari? In-inform ko po siya na nandun na po ako sa bangko at habang in-encode ko yun, nag-send siya sa akin na another message. Binanggit niya po yung isang pangalan, account name. Pagharap ko po dun sa teller, sabi niya, ma'am, hindi po ito yung account na name na Travelco Travel Agency. Kahit halos magkanda hilo-hilo na si Jane sa pasikot-sikot ng kausap o mga kausap niya sa Travelco, nagdeposito pa rin siya ng down payment. Nag-note siya na tomorrow, January 6, marireceive mo yung invoice, ma'am. Nag-mention pa nga siya ng before 5 p.m. Papunta pa lang tayo sa exciting part. Nagtatrabaho ko sa hotel for more than 15 years. So sa posisyon ko, hindi maganda. Dahil isa rin akong hotelier, tas biglang na-scam. So, nahihiya ako. Naging mahirap din kay alias Hazel na ibahagi sa akin ang karanasan niya sa umano'y pang-i-scam ng isa pang travel agency. May mga basher kasing sa halip na simpatya, pangungutya pa ang ipinapakita. Ang kaibahan nga lang sa kaso ni Hazel, mas malaking halaga ang natangay sa kanya at biyaheng abroad ang binook niya. Nag-plan kami na mag-explore sa Vietnam. Naghanap ako ng travel agency sa internet, sa Facebook. Then, na-found out ko na si My Dream Travel and Tours, maganda yung offer niya. Maganda yung promo niya kasi pasok sa budget namin. At the same time, daming tours. Budol alert! Gina G ka na bang bumiyahe? Magpa-reserve o mag-book lang sa lehitimong travel agency. Humingi ng reviews online tungkol sa mga ito. May mga travel app din kung saan pwedeng mag-book para less hassle.
Papunta sana sina Hazel, anak niya at 8 pang kasama sa bansang Vietnam. Pinili nilang mag-book ng travel package sa My Dream Travel and Tours. Ang kabuang package aabot ng 190,530 para sa 4 days and 3 nights ng 10 taong lilipad. Boss niya sa trabaho ang sumagot sa biyahe. Noong February 20, nagbigay kami ng first payment is 10,000. Next, seconds lang na i-full ko sa kanya yung 40,000. And then, after a week, kailangan ko na daw magbigay ng 60%. Ang total niya is 64,000. Gusto niya na mag-deposit na nga kami kasi nga baka mawalan na kami ng slot. Wala sa talaan ng mga miyembro ng Philippine Travel Agencies Association o PTAA ang Travelco at My Dream Travel Agency. Ang nagpakilalang may-ari naman ng My Dream Travel Agency, isang nagangalang Hope Pineda. Ang business permit niya, inisyu raw ng San Pablo City Business and License Office sa Laguna. Pero babala, lokal na pamahalaan ang nagbuking. Peke ang business permit ng My Dreams Travel and Tours, nangangamoy red flag na agad. Natuklasan din nilang ninakaw, hindi lang ang pangalan ng My Dreams Travel and Tours, kundi pati logo ng isang travel agency na nakabase pala sa Canada. Ang layo naman ng narating. Parehong napagtripan ng mga travel agency kuno sina Jane at Hazel.